Sa 4 years and a half na relationship namin ni King Kong, first time ko lang na-meet ang kanyang family the day before ng kasal namin. Welcome to Quezon Province po, Likin family. Konnichiwa, Jana des. Welcome to another episode of my wedding diaries. Today is August 23, 2024, Friday. Ito na nga yung araw bago kami kasal at ito din yung araw na susunduin ni King Kong ang kanyang family. Mula sa Naiya, papunta dito sa Candelaria, Quezon Province. Sa mga di pa nga po dyan updated, kami po talaga ay Luzon and Mindanao relationship. Tagalog and Bisaya relationship. Si King Kong kasi ay talagang taga Maitong Sarangani. At ako naman ay dito sa Candelaria, Quezon Province. Parehas kami ng school na pinasukan, technical school noon sa Laguna bago pumunta ng Japan. Pero uulitin ko, hindi pa kami noon magkakilala personally. 2017 yun. Oo, nakikita niya na daw ako noon. Kilala niya ako by name, pero siya ay hindi ko pa alam na nag-e-exist noon. Sa Japan na kami nagkakilala talaga. Sa common friend, shoutout sa'yo MJ. Pero 2 years after pa yun, mga 2019 na. O diba, hindi kami pinagtagpo noon, pero nung 2019, doon na kami pinagtagpo ni Lord. Char! At ngayong 2024 nga, ay ikakasal na kami at mamimit ko na ang kanyang family. Maraming salamat po kasi nagbiyahe pa talaga sila from Maitong Sarangani hanggang dito sa Candelaria, Quezon. Napakalayong biyahe. Eto nga pala si Mama Arlene, ang mama ni King Kong, si Tita Tessie, isa sa mga ninang namin sa kasal kasama ang kanyang anak na si Marian, kasama rin ang bunsong kapatid ni King Kong na si Billy, at kasama din nga yung isa pa na kinuha namin ninang sa kasal na si Tita Nympha. Noong una nga ay hindi na sana sila makakapunta dito sa Quezon. Kasi ang plano lang talaga namin nung una ay simple wedding laang at civil wedding. Medyo tight nga ang budget. Pero dahil sa kapatid ni King Kong na nasa Japan din, si Jo Marie Likin, shout out sa'yo at thank you sa pag-sponsor ng ticket ng Likin family. Hindi na nga din ako nakasama sa pagsundo kasi madami pa akong inaasikaso. Kasi bukas na talaga yung kasal namin. Hindi na nga kasi ako talaga kumuha ng wedding planner kasi dagdag gastos na naman yun. Saka na lang siguro kapag church wedding naman na. Kaya lahat ng nasa kasal namin, yung mga elements doon ay mga DIY na lang. Mahirap pala talaga mag-asikaso lalo't buntis ka. Pero thankful ako at sobrang naging successful talaga nung wedding namin. Yun ay siguro yung magiging sunod na vlog, no? Anyway, since wala nga din kaming car, ay nagrent lang din kami kay Kuya Dado. Nirecommend lang din ng friend namin na si Renz. Inarkila na namin yung van with driver. Mula sa pagsundo sa Naiya, sa araw ng kasal, sa gala, at sa pagbalik ulit ng Naiya. At kung sakaling kakailanganin nyo nga din ng malaking van, pwede nyo nga ding arkilahin si Jos Dado Bonales sa Facebook. Sobrang happy nga namin ni King Kong dito kasi finally, after how many years, ay na-meet na ng family namin ang isa't isa. Medyo maliit nga lang yung bahay namin para sa aming lahat, pero hindi na kami nag-rent pa ng hotel. Kasi nga, gusto nga naming makabanding ang isa't isa. Dalawa nga lang yung kwarto dito at wala pa din kisame yung bahay namin. Ang plano namin, doon na lang sila lahat sa kwarto namin ni King Kong. Medyo malaki naman yun at naka-aircon din para mas komportable sila. Kami naman ang lumipat sa kwarto ni Mama, sama-sama kaming tatlo. At buti na lang malaki din naman yung nabili naming sofa sa salas, kaya dalawa pa yung kasya dito. Si Ate Niknik at si Ate Jaylin naman ang matutulog dito, hindi nga lang naka-aircon. Medyo mainit kasi talaga dito sa lugar namin kasi yung bahay dito medyo dikit-dikit. Wala na kasing mga puno masyado sa paligid, kaya medyo mainit na. Dito nga't katsikahan ko si Mama Arlene, sabi niya parang maliit naman daw yung tiyan ko. Nung pagtaas ko, sabi niya, ay ang laki pala. Etong time na to ay 6 months pregnant na nga po ako. Siya ang magiging first baby sa family namin at sa family ni King Kong. At kung updated nga kayo, ay alam niyo na kung anong gender ni baby. Ay naku, munti ko nang malimutan. Eto nga pala ang panganay namin, si Eloise. O diba si Daddy King Kong pang nagpakain kasi gutom na, gusto na magpabebe. Nung nakapag-settle na nga sila Mama Arlene, naghain na kami ng pagkain. Nung una, dun sana sa dining table, kaso hindi kami kasya lahat. Kaya sabi namin, dito na lang siguro sa may terrace namin at saka mas malamig nga ang hangin dito at open. Baliwag chicken pala ang hinain namin dinner sa kanila. At nun ko lang din nalaman na wala palang baliwag dun sa bandang Mindanao. Nung nagpapahinga na nga sila, since bukas na nga ang aming kasal, DIY lang din ang aming mga pika-pika na ihahanda. Budget edition. Ito naman ay nagaya lamang namin din sa TikTok. Sa tulungan ng aking pinsan na isa din sa mga punong abala, si Elay. Shout out sa'yo. Thank you so much. Nag-prep na kami simula nung gabi para kinabukasan ay konti na lang kasi kami din na maghahanda. Kinabukasan, maaga nga akong gumising mga alas 5 ng umaga at paggising namin, ang lakas ng ulan. Nalulungkot na nga ako nito kasi baka abutin hanggang hapon ng ulan. Ang start pa naman ng kasal namin ay alas 4. Tapos garden wedding, outdoor. So, todo dasal na talaga kami dito at nagsampay pa kami ng damit para lang mawala yung ulan. Kinuha na din pala ni King Kong at ni Billy yung in-order naming suman na pambigay sa sabog. Tapos, nung nagsusuot nga ako ng sandals ko, nakita ako ni Marian na nahihirapan kaya tinulungan niya ako magsuot. Thank you so much, Marian. Kahit
At alas 4 pa nga yung kasal namin, since meron pa nga ding mga picture-picture na ganap. Ang call time namin ay 8 to 8:30. Ang aga, no? Pero alam nyo ba yung mga kakilala kong ikinasal sa church? Yung mga full setup talaga, grabe. Sobrang aga talaga ng call time nila, mga 5, 6 a.m. Pinauna na nga muna namin sila sa venue. Eto kami nagpa-practice kung paano kami magkakasal sa Kiss the Bride. Parang 1-2 beses lang namin pinractice, tapos go, okay na yon. Ang reception at wedding ceremony namin ay iisa lamang. Dito lang din naman sa Candelaria. Halos bagong resort lang din naman siya dito sa Candelaria. Meron lang siyang 3 villa or 3 room. Very perfect for small events talaga at napakaganda ng ambience dito. Shoutout po sa Happy Homes Candelaria. At sa sunod na vlog ay makikita nyo na talaga kung gaano kaganda yung setup at wedding namin. Pero sa ngayon ay hanggang dito muna. Jane, Mite Corretarigato. Bye bye. See you on my next vlog.